wala tayong kawala. Kaya aksyon agad. Ayon sa mga eksperto, ang Pilipinas ang isa sa mga pinakatinatamaan ng epekto ng global warming. Mas malalakas at madalas na bagyo, pagbaha at pagtaas ng tubig dagat. At ang mga lubhang naapektuhan, ang mga mamamayan. Kaya naman patuloy rin ang paggawa natin ng iba't ibang paraan upang mas mapababa ang epekto nito sa atin. Tulad na lamang ng Barangay Santa Lucia sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Dito, ang sikat ng araw ay mahalaga dahil ito ang ginagamit nila sa pagpapatakbo ng kanilang public market. Welcome po sa Narvacan, Ilocos Sur, and nandito po tayo ngayon sa Narvacan Farmers Market, the first solar-powered public market here in the Philippines. So, tuloy po tayo. Nahahati ang Narvacan Farmers Market sa dalawa. Ang northern side kung saan matatagpuan ang palengke at ang southern side naman kung saan may mga commercial stalls at kainan. So dito po sa Narvacan Farmers Market, we have 6 sections, 2 restaurants, and 1 grocery store. So yung 6 sections is composed of meat section, fruits and veggies, food court section, dry goods section, agri-product section, and commercial space section. Ito po yung meat section. Sa area na po ito. And sa left naman po, food court section. And ang fruit section po natin. And ang vegetable section. And dry goods section. Dun po. Dito po naman ang agri-product section. Layunin ng lokal na pamahalaan ng Narvacan na hindi lang makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, kundi pati na rin makatulong sa pagpapababa ng epekto ng climate change. So dito po sa Narvacan, Ilocos Sur, there is a solar-powered market. And with us is Nico, who is the market supervisor dito sa Narvacan Public Market, who we will talk to and learn all about this solar-powered market. Yes, welcome. Thank you so much. Welcome. So how exciting naman, no? Yes, ma'am. Apparently the first in the country. Yes, ma'am. Yeah. So tell us what life is like for our market vendors na may solar-powered. Unang-una, nadatnan mo pa ba yun nung wala pa siyang solar-powered? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Nadatnan mo na rin. Okay. Previously po kasi, yung public market namin is a typical public market lang po. And na-transfer po ito sa ibang location. And pagka-transfer po doon na rin po nag-come up yung local government ng Narvacan na idea na lagyan ng solar-powered market. Wow! So it's an idea that started with the LGU. LGU minsan, po. How many years na itong solar-powered market nyo? It's been operating for 3 years na po, ma'am. 3 years. So post-pandemic? Yes, ma'am. Post-pandemic. Nag-operate po siya last April 2022 po. Itong setup ng market nyo is may tenants, meaning to say, umuupa din sila doon. Yes, ma'am. So, ang gastos nila doon is yung upa sa pwesto nila. Yes, and then normally, electricity. Yes, ma'am. So, ang sinasabi mo ngayon ay karamihan? Sa mga wet market section po, since yung electricity consumption nila is electrical lang po and ilaw, so minimal, zero na po yung binabayaran nila. Talaga? Pero unlike yung mga commercial shops din po, may mga commercial sections din po. Like kunyari yung may barbero, may coffee shops and banks po. So sila po yung may minimal cost sa electricity. Pero pagdating po sa mga wet market section, zero na po. Wow, zero. Yes, so ang laking, so kumbaga yung kinikita ng mga market vendors, imbis na ipinambabayad nila ng kuryente, kita na nila. Kita na nila po. Opo. Wow, ang sarap naman pakiramdaman na mas lumalaki ang kita ng mga vendors natin. Yes, so, you know what I want to share din? Kasi yung work ko ngayon is on sustainable development. I'm chairman of the Committee on SDGs, so Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. And what I want to share sa mga kababayan natin, which I'm sure yung mga vendors nga ng market, nafe-feel na nila, ang SDG 7 is affordable and renewable, reliable energy. So, which means na yung goals natin for the country is magkaroon tayo ng kuryente na
maaasahan natin. Pero sustainable siya, which means hindi po yung gawa sa oil. Katulad dito exactly, yung gawa sa solar. Dahil wala siyang mga byproducts na nakakasama sa lupa, sa hangin, sa kalusugan ng mga tao. So the mere fact na ginagamit yung solar, ang laking tulong na yon sa mga kababayan. In addition to clean energy, it also affects SDG 11, which is Sustainable Cities and Communities. Kasi nga, yung buong community nakikinabang. Na-feature na ba kayo sa kahit sa parang mga international... Not yet po. Not yet? O di tayo na magpapa-international sa inyo kasi nakakatuwa naman. Sana po. Malaking tulong po to raise awareness din. Ilan bang vendors nyo? Around 200 vendors po. Ang dami rin, di ba? Okay. So, kasi I wanna come back to you talaga and think of other ways we can really make, we can support na maging sustainable pa talaga ang araw-araw na buhay ng mga kababayan natin in Narvacan and in particularly the Narvacan Public Market na maging role model siya sa ibang lugar. Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Yeah, anything else you wanna share? Sana po makabisita po kayo sa Narvacan Farmers Market. Sa Narvacan ba, may area ka din ba doon na pang tourist or it's more locals? Meron din po, ma'am. May mga local tourists. Mga handicrafts din for local tourists, yes, mga ganyan. Bagnet po. Of course, Bagnet. Oo. Watchtower po, Old Watchtower sa Narvacan may po. Watchtower doon na pwedeng bisitahin. I Yes, think ma'am. napuntahan ko na yata yan. Yes, ma'am. Yun naman pala. So, pagka bibisita na rin lang kayo sa vegan, part ng vegan is Narvacan, mas unang madadaanan yan, di ba? Opo, Pag nag-land trip kayo. And puntahan nyo yung Watchtower, tapos bisitahin nyo yung first solar-powered market in the whole country. Maybe pa nga in the whole world, pero definitely in the whole country. Thank you so much, Nico, and congratulations. Please give my warm regards sa lahat ng kababayan natin. Salamat din po, ma'am. Thank you po. Dito sa Ilocos Sur, hindi lang bida ang mga pasyalan kundi pati na rin ang iba't ibang kainan na dapat ding puntahan. Kung gusto mong matikman ng masarap at authentic na lutong Ilocano, naghahain yan ang Panganan Ken Ihawan Toy Ciudad, Tibigan. At isa sa mga specialty nila rito ang igado. Malaki ang naging Spanish influence sa popular na Ilocano dish na ito. Hango sa salitang Kastila na higado na ang ibig sabihin ay liver. Kaya naman, ang isa sa mga pangunahing sangkap nito ay atay ng baboy na niluto kasama ng iba pang sangkap sa malinamnam na sauce. Bukod sa igado, inarayo rin dito ang iba pang mga Ilocano food tulad ng dinakdakan na maikukumpara sa sisig ng mga Kapampangan at sinanglaw, isang mainit at maasim na sinabawang lamang loob ng baka. At kung gusto mo namang makatikim ng pinakbet na sinahugan ng mga sariwang gulay, meron yan dito sa Pinakbet Bar. May sariwang hangin at masasarap na pagkain. Yan ang ipinagmamalaki ng Pinakbet Farm. Karamihan ng mga gulay na ginagamit nilang pangsahog sa mga lutuing Ilocano galing mismo sa kanilang malawak na taniman. Kaya naman garantisadong masarap ang kanilang mga hinahain. Ilan lamang ito sa mga kainang naghahain ng mga masasarap na Ilocano food dito sa Ilocos Sur. Mga magagandang pasyalan at masarap na kainan. Tunay ngang worth it puntahan ang tinaguriang Heritage Haven of the North. CIA with BA would like to thank Joy Bus of Genesis Transport Services, La Casa Blanca Hotel, Vegan Plaza Hotel, SNG Travel and Tours, Hidden Garden Cafe, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Saint Mada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 Emil Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig.